What did you do? I baked cake and she took one from here. Yung mga Monday na ng gabi, yung anak ko, sabi niya, Mami, bakit yung attic pa, bakit parang may ilaw na, may nakailaw? Araw nagtatanong kung paano ko na-acquire yung property ko sa Pilipinas. Okay. I know. Umuwi pa ako maaga kasi parang babagyo. And si Zoe uuwi, walang tao dito sa bahay. So kailangan ko umuwi maaga. And eto, naratnan ko ito, ganito, nag-aabang na sa akin dito. Pero may kasalanan sa akin to kasi nagbibake ako ng cake. Kinain po niya yung isang buong cake kahapon. Talagang pinagalitan ko siya kahapon. Buong araw hindi ko siya pinansin. Then sabi ko, sasakit yata ang tiyan kasi malaki yung cake na kinain niya. And hindi ko siya pinainom ng gamot para sumuka kasi sabi nila pagka mga ganyan gusto mo siyang pasukahin, painumin mo ng hydrogen peroxide para ilabas nga nila. So sabi ko okay naman kasi tumae siya kahapon 2 beses. Nako, dahil paggising ko ng umaga, ang kalat sa sa carpet namin. Nagkalat. So kanina umaga talaga naman tutulinis ako, buti na lang may mga chemicals ako na panglinis ng carpet. Talaga lubit ako magano'n. Nasusuka ako. Sabi ni Zoe, buti na lang hindi ko naapakan. Sumakit siguro ang tiyan nito. You have stomach pain? You do? Is the stomach painful? Oh, you have some stomach pain, ha? Oh, nakikinig siya. Ay, naku po. So, kinain ba naman ng buong cake? Pinagalitan ko talaga siya. Sabi ko, what did you do? Tinaasan ko yung boses. Tapos, natawa ako kasi siguro hindi niya na matake yung galit ko sa kanya. Tumakbo sa kwarto ng kapatid niya. Umiiyak. Pinapasok naman ng isa. Sabi ko, kumain ng buong cake yan. Sabi naman ng isa, abay, may kasalanan ka, labas. Are you listening to what I say? Huh? You are? High five. Give me 5. Give me 5. Ay, nako. Ayaw ko nga sa'yo. Ayaw ko nga sa'yo. Ayaw ko nga sa'yo. Oh my God. Ayaw ko sa'yo. 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 Kinukuha yung kamay ko. Okay. Okay, sit down. Sit down. I'm gonna go. Sit down. Sit. Can you say hi to my viewers? Say hi. My name is Mellow. Hi. Nagpapaawa effect na naman to. Kulang sa pansin. Masakit siguro yung tiyan nito. Is your stomach okay? Huh? Is the stomach okay? Huh? The stomach okay? So, inimit na po namin ng Sunday yung yung mag-aalaga sa kanya. So, we make a deal, $35 per day. And she has a property in the south. So, mayroon siyang dog run. And mayroon silang horses. You will have some horses to play, huh? Right? You gotta have a horse to play. Alam nyo guys, may sasabihin ako sa inyo. Nung Sunday, na malingki ako, lumabas. Then, hindi ko nilak yung pinto. Kasi sabi ko, nandiyan naman yung kapitbahay. Alam nyo, walang may nakapansin, wala lahat. Nung mga Monday na ng gabi, yung anak ko, sabi niya, Mami, bakit yung attic pa, bakit parang may ilaw na, may nakailaw? Sabi ko, alin? So, naaninag namin, talagang bukas ang ilaw sa attic. Walang may pumupunta doon. And, nagtaka kami. Sabi ko, sino na bukas niyan? Eh, wala namang, you need a ladder para na mahila yung hagdan ng attic. At talagang yung switch ng ilaw, wala sa baba, wala dito sa surface, nasa taas ng attic. Eh, nagtaka kami. Then, Monday, kasi work from home ako, napapansin ko na
yung basement, super dark. Hindi ko yan iniiwan ng ilaw since nandito yung anak ko hanggang sa umalis siya. Parating may isa na bukas yan. Sabi ko, bakit patay ang ilaw sa basement? Ang dilim. Sabi ko ganun. So, nagtaka ako. Sabi ko, sino kayang pumasok? You know, hindi naman kami nanakawan. Wala namang may nag-iba na gamit dito sa amin. Isa lang ang iniisip ko, isa lang kasi may access ng susi dito, yung landlord. Sabi ko, baka yung landlord pumasok? At saka may stash sa attic at umakyat, nakalimutan isara yung ilaw. Talaga guys, nakakatakot. Since then, parang hindi ko alam iniisip ko. So kukuha kami ng camera para na tingnan natin kung mayroong bang bumisita sa amin dito. Also, the next day, Tuesday, nung sinundo ko si Zoe sa school, kasi may after school, pagbalik namin, mayroong teenager na papunta dito sa driveway. Papasok na siya sa driveway. Napansin niya na sumusunod kami sa kanya. So, lumingon siya. Kinausap niya ako. Sabi niya, nakalimutan ko pangalan niya. Ano daw, nagha-house to house to siya para sa snow removal. Wala pa namang snow sa Illinois. Sabi ko, mayroon kaming snow blower. Sabi ko, ganun, mahal yung mga ganun eh. Sabi ko, mayroon kaming snow blower. Sabi niya, kung hindi kaya yung yung pagtanggal ng mga dahon, ano naman yan eh, kasi mayroong pupunta dito na tinatanggal yung mga dahon tsaka nagkakat ng mga grass. Sabi ko, mayroon na kaming ganyan kasi yung landlord, tinitake care nila yan. Sabi ko, baka siguro mayroong nakakaalam ng dating renter dito, hindi ko lang alam. Or pinalitan ba yung susi, hindi ko alam. Basta, nakabukas yung ilaw sa may attic. Titingnan natin kung kasi aalis kami ng December. So, kailangan meron kaming camera na ilagay dito. So, bibili ako ng ring camera at saka other cameras na pwede kong ma-access sa phone para na makikita kung mayroong tao dito sa bahay o wala. Or may pumapasok dito. So, ayan. Hey, nakikinig to. Chismosa. Parang marites ka rin, So, yung araw po natin ngayon, naku naman, Melo eh. Yung araw natin ngayon ay shorten kasi akala ko ulan ng malakas. Yung umuwi ako para na kailangan kasi nandito si Zoe pagka umuulan. At saka, no, can you please stop? Can you please stop? Pabibi to eh. Say hi. You have to say hi. Gotta say hi. Hello viewers, my name is Melo. Alam mo ilang kilo to? 75 kilo si Melo. How old are you? Kunwari 8 years old na po kami. 8 years old na po. Alam niyo, may bukol siya dito. Parang lump. Meron siya dito. Parang ganito kalaki. Yung maliit lang, yung parang ganito. Ganyan. Parang siyang lump dito. Are you okay? Is the stomach okay? You ate the entire cake last night? No, yesterday morning. So, ginupitan ko po siya. Ayan, diba? Ganda na. Mayroon na siyang po. Ginupitan ko, mayroon na siya, Lahat po yan. Nakatipid ako sa kanya. Right, Melo girl. Alam mo, kahit ganito lang to, sweet siya. Say hi. Say hi. Huh? Friendly to eh. Siguro yung kung sino man ang pumasok sa bahay, nalampasan yung ni Melo. Masyado kasing friendly to. Kung paano ko na-acquire yung property ko sa Pilipinas. Ito po yun.
Binili ko po yung property na yon kasi nung bumabalak na akong umuwi ng Pilipinas, naghanap po ako ng lugar na pwede akong mag-garden para makasurvive ako, malapit sa dagat at mura yung way of living. Although mayroon kaming bahay sa city which I helped during the time when I was working in Europe. So, mayroon kaming bahay sa city. Hindi naman na talagang homeless ako pag umuwi ako sa Pilipinas. Hindi. Pero gusto ko lang yung talagang malapit sa farm. And doon ako nakahanap malapit sa hometown ng tatay ko. And I was lucky to buy that product kasi bukod na malapit siya sa dagat, talagang ano siya, flat. And mura siya. Now, nagkataon na ang may-ari ng lupa ay isang gambling addict. So, kailangan niya po ng pera. Pero, nung umpisa, binibenta niya ng mahal. Binibenta niya ng 2 million. Sabi ko, wala akong 2 million. Ay! And gusto niya ng cash. On the spot. Sabi ko, payag ka ba ng gifts? Pero, yung 2 million na yan is, pasok na ba yung capital gain tax? Pasok na ba yung mga processing? Yung deed of sale, lahat-lahat. Sabi niya, hindi, kayo pa. So, pagka mga ganun, mag-a-add pa ako ng mga extra thousands para sa mga outside na mga expenses. Sabi ko, kung gusto mo na kami, kasi gusto niya, ano na lang, net, ang pera na tatanggapin niya, ayaw niya mag-process, wala na lahat, pipirma na lang siya. Sabi ko, sabi ko, ilugi kami. Sabi kong ganun. At saka, hindi naman yung assessed value ng lupa at that time, mura pa. So, wala pang inflation. And, pumayag po siya, nabilin ko siya ng 1.5. So, naka-discount. Pero, advice ko sa lahat, don't do what I did. Nandito ako dahil wala ako doon. So, I was trusting my mom to do the process for me. Ngayon, nung bago kami gumawa ng deed of sale, lahat-lahat, binigay niya yung ID niya, then pinakapi ng nanay ko, then binigay niya yung title, as in yung land title. Binigay sa amin. So, sabi ng nanay ko, we have to check kung walang utang, walang may nagmamayari, hindi nakasanla, o ano lahat. So, chinek namin sa Register of Deeds. So, kumuha kami ng certified true copy, wala namang ibang may nagmamayari, siya lang. So, we were a little bit extra happy nung malaman namin na wala siyang record outside. Wala ang pagkakamali namin. Hindi kami pumunta sa municipality para i-check kung updated ba ang property tax. Hindi po. Nako! Mayroon na kaming deal sa kanya. Yung property tax niya, 22 years hindi niya binayaran. So, ang lumabas, ako ang nagbayad ng property tax. So, okay na sa akin yon. At ito pa, hindi ko chinek sa BIR kung magkano ang assessed value ng lupa sa zone na malapit sa beach. Ang pagkakaalam ko, yung capital gain tax is a certain percentage sa total value ng lupa. Hindi pala. Dahil, yung assessed value ng lupa is more than doon sa binayaran ko sa kanya sa deed of sale namin. Hindi inunor yung amount sa deed of sale. Doon talaga sa zone value nakadepende yung property gain tax. Sa totoo, talaga. So, parang, I thought nakamura kami. Buti na lang, tumawad ako sa kanya ng less. Kung hindi, siguro umabot kami ng 3M. Sa mga andaming, kadagalaw may pera, pera dito, pera doon. Buti na lang at that time, maganda ang trabaho ko, maganda ang kita ko. I was working in Ashley Home Store. Eto tip ko sa inyo, sa mga nakakaalam ng Ashley Home Store, kung akala nyo pipitsugin yung mga sales rep sa loob, dami ng pera nila. Every sale you make in Ashley Home Store is money going to our pockets. So, I was always like top 3 na salesperson sa Ashley. So, aside na you meet your goal,
pagka yung team nyo ma-meet yung goal, you will have extra money. So, maraming pera sa trabaho ko before. Pero, wala kang life. Wala kang life. Kasi, retail po siya. Wala kang weekend. So, you have to give up your life. Kung gusto mo ng ganong klaseng trabaho. Which, I survived for many years. Pero, umayaw ako nung later kasi, I was going home to a sleeping house dahil sa retail, 9 o'clock nagsasara. Then, dadating ka ng 10 o'clock. Wala na, natulog na yung mga bata. Sometimes, tulog sila na, I don't know kung si Zoe kumain o hindi. Mga ganun tipo. Then, kung may mga activities sa school, hindi ako makadalo. Pagka weekend, I have to put a PTO para lang makapagkala or makapag-spend ng time with my children on a weekend. So, ganun po yung trabaho ko before. But, it actually helped me financially on those times. And, sa mga nagtatanong, kung conjugal ba yung property namin sa Pilipinas, hindi po. So, nung divorce po kami, inalam po yan ng abogado namin. And, my lawyer said na walang jurisdiction yung US to command and obligate me to sell the property in the Philippines. Excuse me. Kasi wala silang may matrace. And aside from that, walang ebidensya yung asawa ko na he was the one paying sa lupa. Kasi at that time, our bank accounts are separate. So yung pera na pinapadala ko sa Pilipinas is coming from my bank account. And the person who was sending the money wasn't my husband, it was me. So, talagang on those times, wala siyang financial contribution. Kasi ako ang nagmamanage ng financial namin before. Wala siyang ganang magtrabaho on those times. And kung mayroon man siyang trabaho on those times, yung bank account tsaka yung pera niya sa kanya lang, kulang pa para sa mga expenses. So, sa akin po, kasi malaki po yung kinikita ko before in Ashley. You are earning like 6,000 bi-weekly, yung mga ganun. So, talagang nag-ipon ako, nagpursige ako. Kasi those are the years na gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto ko pong makapagpundar. And gusto ko pong umuwi na secured kami. Na kahit na anong mangyari, I can only plant vegetables outside. And I was planning to put a bahay kubo there. So mangyayari na yan yung bahay kubo ko soon. Pero yun po ang clarification ko sa inyo. Wala po siyang share. At saka ang ginawa ko po at that time, while I was here, nanay ko po ang nag-aasikaso. Nagpa-notary ako dito ng lawyers, ano ba tawag doon, yung parang I give my mom an authorization to process in behalf of me. Then after that, sa akin dinala ko, nagpa-apostil ako. So papa-apostil mo yung document, then after mo pa-apostil, you have to send it to the Philippines. Yung hard copy, talagang original ang gustong hinahanap nila. So pina-FedEx ko po yun sa Pilipinas. And within 3 days nasa Pilipinas na, ang bilis. So, yung nanay ko, she processed the deed of sale. Wala po kaming lawyer, wala po kaming, how can I say, wala po kaming agent. We just did it on our own. Yun lang ang mahirap, tsaka stressful kasi you don't know if what you're doing was legal or not. But we passed all the hardship. And medyo mayroon kaming hang up doon sa medyo the last end ng processing kasi yung may-ari was divorced from her ex-husband for over 20 years. Then yung ex-husband hindi niya na matrace at hindi niya makontak. Ngayon nung humihingi yung BIR ng authorization from the ex-husband na pwede niyang ibenta yung lupa. Ang sabi naman namin, nandyan na, may divorce paper na kayo, divorce yung mag-asawa, tsaka foreigner yun. And sabi nila, until you provide the authorization, we cannot process. Ano bang tawag doon? Yung parang merong step na
i-release nila and okay na para ilipat sa pangalan ko yung title. Talaga 3 months kaming na-stress ng nanay ko. And ito pa ha, nung malaman niya na hindi pa nalipat sa, kasi chinat niya yung nanay ko, sabi niya, nalipat na ba ni Angie yung titulo sa pangalan niya? Sabi ng nanay ko, hindi pa. Ang sabi naman niya, pahingi namin title number. Yung nanay ko naman binigay. Day, binigay yung title number, bayad na kami lahat-lahat. Sabi ko sa nanay ko, patay tayo. Baka mamaya magpapagawa yun ng bagong land title, hindi pa natin nailipat sa pangalan ko yan. Kasi yung taong binilan ko is very known na mang-scam. Kasi may gambling, siya, addiction. Sabi ko sa inyo, yung 3 buwan na yun, sobrang stress namin. Yung nanay ko stress, ako stress din. Then, sabi ko para siyang na-addict, pabalik-balik sa Register of Deeds, kumukuha ng certified true copy, chine-check kung ginalaw o hindi. Yung nanay ko, sabi ko, naghahanap ka ba ng mga expenses? Kasi napapagod na ako, sabi ko sa nanay ko. Then, sabi ko sa kanya, pumunta ka nga doon kasi yung kung saan naka-assign yung BIR doon sa municipality. Yung municipality naka-assign lang siya doon sa isang lugar, hindi siya sa city. So, every time na gumalaw yung nanay ko, nagpapadala ko ng pera. Every time na gumalaw, nagpapadala ka ng pera. So, pinahotel ko siya. Then, pumunta siya, sabi ko, agahan mo. Kasi pag maaga, fresh pa yung utak ng tao. Luckily, after 3 months, bumalik siya. Binigay yung papila. Sabi ko, don't say anything, don't mention anything. Just go and give your receipt. Then, if they ask something na alam mo, then sagutin mo. But, don't say anything about what happened in the past. So, sinunod naman ako. Kasi itong nanay ko minsan, hindi nakikinig sa akin. Ang sinusunod yung YouTube. Hindi ako. Kahit na yung interview niya sa yung interview niya sa embassy, talagang nag-aaway kami minsan kasi sinasabihan ako na yung YouTube ganito ang sabi, yung YouTube ganito ang sabi. Sabi ko, bakit ako magbubuk sa iyo ng ticket? Wala pa ngang approved na visa. Bakit ako magbubuk ng ticket sa iyo sa Amerika? Sabi ko sa kanya. Kasi sabi niya, YouTube said. Oh my God. Transfer yung title sa pangalan ko, may extra bayad ulit. Di ko lang kung magkano, parang pang documentary stamp. Meron pa mga, kulang-kulang mga 50,000 bago ma-transfer sa pangalan ko. Then, nung pinaprocess pa, siguro mga 6 weeks, bago makuha yung title. O wala pa daw yung titulo mo, wala pa titulo mo. Talaga para ako mahimatay at that time kasi sa sobrang pera na lumabas sa akin. And, nung mga almost 4 months, bumalik siya, kinuha niya, nandun na yung titulo. Kaso lang, yung titulo nakapangalan between me and my ex-husband. Kasi at that time, hindi pwedeng i-bypass kasi kasal ako sa kanya. And hindi pa kami divorced. Wala pa kaming divorce document. So, kung in some case, in the future, kung gusto ko talagang ilipat siya sa pangalan ko, I can provide the divorce document kung gusto ko talagang tanggalin yung pangalan niya. But at the moment, wala akong libo-libo para igastos. So, nag-apply na po ako ng dual citizenship. Dito sa Chicago, it takes 2 months daw. So, nag-apply na ako. And tamang-tama lang yan ang pagbalik ko. Nandyan na. Magsuswear ulit ako sa Philippine Embassy. Yan. So, yan po ang story ng aking property. If you are curious. Okay. Thank you so much sa pagkakasubaybay. Ang ibang mga viewers ko dito, you are very detail-oriented. You're very attentive. Hanga ako sa inyo ha. You're very attentive. Pero, I hope you are learning sa mga sinasabi ko before you buy a property at wala kayo sa Pilipinas. Make sure dig out bago kayo bumili ng lupa. Yung mga dokumento na binibigay sa inyo, make sure na tumutugma po siya sa titulo. I-dig out nyo po sa Register of Deeds, sa Assessor's Office, sa municipalities,
And ito pa ha, nung pinaprocess na po yung lupa sa BIR, nagpamapa po ako. Actually, pinasurvey ko yun. Then, after the survey, nagpagawa po ako ng, anong tawag doon? Yung parang location map kung saan siya nakalagay. So, nagpagawa po ako ng map. I forgot how much I paid. Kailangan po ang gumawa is talagang legal. Hindi po siya yung parang drawing lang. So, pinabayaran din namin po yun. And yung nag-survey, kailangan din you have to check na register sila kasi baka mamaya, you know, yung lupa mo para imbes na sakto-sakto, nakaltasan ka pa. So, ayan guys, kung andito kayo sa abroad and you want your family member to process a certain stuff for you, paggawa po kayo ng, anong tawag doon? Ay, naku, na-block out ang utak ko. Yung parang binibigyan mo ng authority yung tao, halimbawa nanay mo, then you have to apostille it sa states niyo. So, pina-apostle po siya. And para na legal at saka tanggapin sa Pilipinas kasi alam nila yan pagka ang tao ay nasa abroad, kailangan po ng mga legal documents na ipapakita nyo. And kailangan po siya hindi lang po sa scan copy, kailangan po talaga is a hard copy and the original copy. Kasi para siya ano sa atin, yung apostille is parang red ribbon sa atin. Yan po yun. Kaso dito gold. So, na yung document na pinapagawa mo is true and ikaw mismo ang mag-process. Kasi hinihingi yung ID mo, hinihingi lahat. Tsaka yung mga documents na isasubmit mo, binavalidate nila na original siya. So, ayan. Thank you so much po. Salamat sa mga nagtanong at salamat sa mga attentive na mga viewers natin. Have a good day po. Happy weekend.